una nating pag-uusapan ay itong si Senator Amy Marcos. Ngayon lang, no, nagpapa-press con itong si Senator Amy at binuking nitong si Senator Amy ang plano ng mga galamay nitong si Tambaluslos. Ang plano ni Tambaluslos kay VP Sara kung papaano nila ito matatanggal sa ere ng panahon na darating yung 2028 at sila po ay malaya na tumakbong presidente. Kasi alam nyo naman itong si VP Sara ay sure win na talaga. Okay? Sigurado nang mananalo sa 2028 election. Ika nga sabi nila na ang tanging kalaban ni VP Sara kung sakasakaling tatakbo itong si Mayor Vico Soto ay si Mayor Vico Soto lang ang tanging kalaban ni VP Sara. Sabi ko, okay man si Vico Soto because he is honest and gusto naman natin yung talagang seryoso sa pamumuno natin sa pamahalaan. Ngunit, I would rather choose still ni VP Sara. Kasi si Mayor Vico Soto, when it comes to experience, mas malaki yung experience ni VP Sara. Hindi ko minamaliit si Vico Soto na maliit lang ang kanyang experience, but talking about facts, si VP Sara, ang nakapalibot kasi si VP Sara ng mga politicians niya, na mga honest na politicians like ang kanyang father, na si former President Duterte. So, malawak talaga ang kaalaman ni VP Sara when it comes to politics. And na-experience na rin ni VP Sara na naging presidente ang kanyang tatay, si Mayor Vico, hanggang mayor pa naman siya, no? Hindi ko rin minamaliit. Ngunit, subalit, mas maganda kung sila yung magkatandem sa 2028. Yan ang aking ika nga, maganda yan na tandem. Mayor Vico Soto as Vice President at si VP Sara naman as President of the Philippines. Maganda yun. Kasi sabi ko, baka ma-Mayor Isko itong si Mayor Vico Soto. Okay? Na sobrang nagmamadali to become the President. Di ba? Natalo si Mayor Isko. Kasi alam naman ni Mayor Isko, at that time, sobrang lakas ni VP Sara. Kinontra niya si VP Sara, edi syempre nananalo si Bongbong Marcos. Pero kung siguro naman malaki naman ang pagsisisi ng taong bayan dito kay BBM, ako rin okay rin ako kay Mayor Isko. Mayor Isko, Vico Soto, the same lang yan para sa akin. Okay? So, binulgar ngayon ni Senator Amy itong mga Plan A, Plan B, and Plan C. Ibinulgar nitong ni Senator Amy Marcos na nabuking niya ang Plan A, nabuking niya ang Plan B. I-describe yan mamaya ni Senator Amy ano itong Plan A, ano itong Plan B, at itong Plan C ngayon kung papaano nila tatanggalin si VP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028. Mamaya pakikinggan natin si Senator Amy dyan. Yun ang una kasi natin ipapakitang video at magre-react tayo. Pangalawa natin pag-usapan ay mainit na interview ni Karen Davila dito kay Erwin Tulfo. At tinanong dito at diniscuss dito ang interview na ito kung ito bang si Erwin Tulfo ay nagugustuhan ba niya o is he satisfied about the hearing yesterday? May nakuha ba sila? Kasi itong si Ben Tulfo, itong kapatid ni Erwin Tulfo, parang dinidiscredit niya itong hearing na ito na yung hearing na yan, walang papupuntahan yan. Ano lang yan? Pasikat lang raw itong si Marcoleta. Parang ganun ang paniniwala ni Ben Tulfo na wala naman talagang nakukulong dyan, bla bla bla, puros lang yan parang grandstanding lang yung mga Sana naman Ben Tulfo wag ka munang pangunahan ang Blue Ribbon Committee nitong si Senator Marcoleta. Kasi po, mahirap mahirap rin na magiging committee chair sa Blue Ribbon Committee. Hindi yan madali. Kung akala mo ganyan lang yan kadali, Ben Tulfo, nagkakamali ka. Kasi gusto niya ombudsman lagi ang kanyang panawagan dyan. Wala tanong nagagawa yung in aid of legislation. Alam niyo, sa totoo lang, Ben Tulfo, kung idirekta mo yan sa ombudsman, yan nga ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi po pwede. Kasi, pati itong mga ombudsman, meron ring mga issues o tinatawag nilang meron ring mga korupsyon na nangyayari. So, the same lang talaga. Iniimbestigahan nila
Wala nga, hindi man natin diniscredit ang ombudsman. Darating at darating man tayo dyan sa ombudsman. Pero unahin muna natin dito sa Senado kasi po, mahalaga po na makapagawa sila ng batas na maiiwasan na ito in the near future. Pagkatapos, matutuklasan rin natin ng buong sambayan ng Pilipino kung sino-sino itong mga taong ito na gumagawa ng mga ganito. Yan ang importante Transparency for the Filipino people. So, yan ang kay Ben Tulfo. So, let's hear it from the brother na si Erwin Tulfo dito sa interview ni Karen Davila at magre-react tayo dyan. Okay? Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At takot na takot sila itong magiging presidente. Kasi alam natin kung ano yung capacity ni VP Sara. Ano ang magagawa ni VP Sara kapag siya na ang maging presidente. Well, inanalyze ko yan, syempre matatakot lahat. Na minsan lang tayo magkaroon ng presidente na takot ang lahat. Alam naman natin ang pangunahing problema ngayon ng Pilipinas ay itong korupsyon. Si Bongbong Marcos po ay hindi siya kinakatakutan ng mga government officials. Wala. Hindi sila takot to the point na easy lang sa kanila na gumawa ng korupsyon. And I know for sure that na itong si VP Sara, kapag siya na ang presidente ng Pilipinas, ay gagawan talaga yan ng paraan kung papaano hindi makakalusot itong mga korupsyon, especially dito sa mga nangyayari sa DPWH, sa COA, at itong mga congressmen na humahawak ng mga projects o nagpo-propose ng mga projects. Gagawan at gagawan talaga yan ng paraan. Kaya ngayon, gusto nila bago mag-eleksyon sa 2028 ay dapat matanggal si VP Sara, ma-impeach, o kasuhan nila kung anong ikakaso nila. Gusto nilang ikulong si VP Sara. At yan ay hindi nakalusot kay Senator Amy Marcos. Ibinulgar ito at ibinuking itong mga plano na ito ng mga tambaluslos. O heto, panoorin natin. Anong sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Una, Plan A. Ano ba ang Plan A na nangyari? Itong People's Initiative. Hindi po nagtagumpay ang mga tambaluslos dito sa People's Initiative kung matatandaan ninyo. Okay? Mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Sa impeachment ni VP Sara, hindi rin sila umubra. Dahil mismo ang mismo doon sa Supreme Court, hindi po nakalusot ito. 'Di ba? Kung matatandaan natin. Si VP Sara na nga nagsabi na I want a bloodbath hearing. Haharapin ko yan. Paano? Hindi nangyari yan. Kasi doon pa lamang sa Supreme Court, wala na. Halatang halata na sa Supreme Court na lahat ng ito ay pamumulitika sa mga tambaluslos dyan. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Imagine na to na siya mismo ang nag-expose niyan, si Senator Amy. Imagine, magiging ombudsman itong si Rimulya at lahat ng mga kalaban ng administrasyon Marcos, specifically itong mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte, uubusin nila yan bago mag-eleksyon para sila pa rin ang may hawak sa gobyernong ito. Tingnan nyo gaano sila kagahaman sa kapangyarihan. Sobrang nakakahiya. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naun pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso, nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. At least consistent ka, Senator Amy. Patunayan mo na kampi ka sa mga Duterte. Para kayong mga kabayong na
katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng Yan. ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. Kasi po, unang-una, haharangin talaga nila si VP Sara. Kasi takot sila na kapag si VP Sara na ang maging presidente, sila rin ang makukulong. Di ba? Look at what they did to, takot sila. Alam nila na marami silang violation sa ginawa ni Tatay Digong. At sila po ay mabalikan kapag itong si VP Sara ay maging presidente. Yan sila takot. Diyan sila takot. Bakit kasi gumagawa kayo ng mga illegal na mga gawain Yan ang illegal yung pagka-aresto. Bakit yung ginawa? Alam nyo sa simulat sa poll na pero sa pagkakaalam ko ang mga Duterte, hindi yan ewan ko lang kung anong gagawin nila sa 2028 kapag manalo ito si VP Sara. Pero as far as I know, ang mga Duterte po ay hindi yan marunong gumanti. Hindi yan nagkikinkim ng galit ng kanilang mga kalaban sa politika. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako.